nag-people power yung mga DDS, mga kababayan, sa pamumuno ni Kiko Barsaga. Ayo, naging langaw power. Sabi niya, no? Kung nasaan ang tae, nandoon ang langaw. Grabing people power yan. Anti-Marcos rally, dinaluhan ng libo-libong langaw. Kinover po ng GMA, iba pang mga media outlets na paniwala yung ibang mga taga-media. Talagang pumunta sila para mag-cover. Pati yung GMA, nauto. Pagdating doon mga kababayan, puro langaw yung puro langaw yung dinatdan po. Sabi dyan, nasa bandang 50 tao na lamang ang nasa kilos protesta sa harap ng Arnaiz Gate sa Dasmariñas Village, Makati City matapos bumuhos ang ulan ngayong madaling araw ng Lunes, October 13. Nakabantay pa rin ang mga tauhan ng PNP sa lugar kung saan patuloy ang isinesagawang kilos protesta. Iniwan ang kanilang leader, yung may 50 katao. Iniwan ni Kiko Barsaga, mga kababayan. O ngayon, baka isisi ninyo na ang mastermind na naman ito kung bakit hindi nagtatagumpay ang inyong mga pagbabanta ng people power sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ituro ninyo naman si Martin Romualdez. Sabihin ninyo, si Martin ang mastermind. Binayaran ni Martin ang mga tao para hindi sumama. Kaya ang nakuha ni Kiko Barsaga na sumama, magsi-50. Sobra naman na niya, Mr. Maravillo na 50, di ba? Sabi doon sa balita. Umuwi na kasi. Gawin natin 51. Dagdagan natin, mga kababayan, kasi kawawa naman, mas maraming bangaw at multo ang pumunta. Wala kasi kayong kadala-dala. Nasabi nga natin, mga kababayan, ang nagpanalo kay Sara Duterte, si Martin Romualdez. Inamin niya sa kanyang speech, sabi ni Sara, "You made it all, Martin Romualdez." Congressman Martin Romualdez, you made it all. Kaya siya nanalo. Ang mga bumoto kay Sara, 31 million plus na bumoto sa ating Pangulo. Mga Marcos supporters, Marcos Romualdez supporters. Ang DDS po, kulang-kulang lang po, na 1 million sila. Nalagasan pa. Nang ma-realize ng ibang mga DDS, mga kababayan, na may saltik yung kanilang sinusuporta, na ay masumasan. Kaya natira, ito na lang po. Kaya laging failure ang kanilang mga sinasabing people power. Kili-kili power po ang natira sa kanila. Wala ng people. Dami ko sa inyo, mga kababayan. At na-realize na ng maraming mga mamamayang Pilipino ang DDS lies. Ang DDS lies, mga kababayan, local and international, kasi may mga OFW pa rin na mga nauuto, pero hindi man po dumidikit. Non-stick siya. Di man siya dumidikit, mga kababayan, sa pangalan ni Martin Romualdez. Maintain ni Martin ang malinis na politika. May politika po, mga kababayan, na malinis din. At politikang madumi. Tulad ng politika ng mga Duterte, madumi po. Kasi po, madumi ang kanilang puso, madumi ang kanilang isip. Di ba may kasabihan sa Bible po? May bersikulo sa Bible na kung ano daw ang laman ng puso, yun ang lumalabas sa bibig. Ayan, malinaw sa Matthew 15:18 to 19. Sabi diyan, "For out of the heart proceed evil thoughts, murders, adulteries, fornication, thefts, false witness," yung mga kasinungalingan, pagbibintang, false witness, blasphemies, these are the things which defile a man. Masama kasi ang laman ng kanilang puso, maitim ang puso. Kaya yung mga lumalabas sa bibig po nila, lahat kasamaan. Pero kay Martin Romualdez, may narinig kayong kasamaan. Wala kayong marinig pagmumura, pag-aakusa ng kung ano-ano. Wala. Yan galing lang, mga kababayan, sa kampo ng mga Duterte, sa kampo ng mga DDS. All lies. Hindi man po dumikit kay Martin. Kasi alam naman ng mga mamamayang Pilipino kung ano si Martin Romualdez. O, di ba? Hindi manumbat si Martin po na siya yung nagpanalo kay Sara Duterte, na tinawag pa ni Sara si Martin na tambaluslos. Imagine that. Napaka-ingrato ng mga Duterte, mga kababayan, lalo si Sara. Walang utang na loob matapos yung manalo bilang Vice President. Binabaliktad nila na nanalo daw yung ating Pangulo dahil sa mga Duterte. Kung nanalo yung ating Pangulo dahil sa mga Duterte, di sana yung mga supporters nila na mas marami sa Marcos supporters, na people power na sana yung ating Pangulo. O di ba hindi? Kasi nga po, ang nagpanalo sa mga Duterte, Marcos supporters po. At ang mga DDS na
santambak ng mga sinungaling, ayaw tantanan po si Martin. Kasi alam nila na si Martin is a silent force. A silent political force. Ngayon walang tigil sila sa pagbibintang kay Martin Romualdez. O ngayon, ang tanong natin, kung totoo, halimbawa pa, bigyan natin ng pagduda, kung totoo ang kanilang mga akusasyon kay Martin, bakit hanggang ngayon, wala man silang pinapakitang ebidensya? Other than sa kwento-kwento nila. Di ba? Ang mga akusasyon nila, mga kababayan, to give you a background, hindi lang nakarating sa local, kundi pati sa international. Mula sa impeachment, plunder to ICC. Lahat yan, mga kababayan, ang mastermind, sabi nila, si Martin. Si Martin, si Lisa Marcos. Kasi nga, ang paniwala nila, ang ating Pangulo, weak leader, pinapaikot sa kamay ni Martin. Imagine that na mga kwento ninyo. Kamangha-mangha. Unbelievable, mga kababayan. Lahat si Martin ang tinuturo. So, ganun ba ka-powerful si Martin Romualdez para sa kanila? Na nayayanig pati po yung Senado. Pati si GC Escudero, si Martin ang tinuturo. So makikita ninyo, hanggang ngayon, nothing connects Martin Romualdez to any wrongdoing sa mga projects, government projects, na binabulatlat, mga kababayan, ngayon kasi gustong tuldukan ng ating Pangulo ang korupsyon. Tabay turo nila sa ating Pangulo bilang sangkotan niya yan kasi si Martin ang mastermind sa insertion. Nakapirma po sa BICAM report, si GC Escudero at saka si Saldico. Wala man si Martin sa kabaga. So makikita ninyo ang totoo. Napakasimple po. The only thing tying Martin Romualdez to any anomaly are lies. Mga kasinungalingan pong kwento mula kanino? Una kay Sara Duterte. Then mula kay Orly Gutesa, yung witness na surprise witness na present ni Marcoleta na mas familiar pa sa script si Marcoleta kaysa sa nag-execute ng affidavit. Pagkatapos, na-discovery pa, piki yung notaryo. Nang malaman na piki yung notaryo, na-discovery po, ayun, in-invite ng DOJ, hindi na nagpapakita hanggang ngayon. Nakikita ninyo, mga kababayan? So, makikita ninyo, yung mga taong akusa ng akusa, laban kay Martin Romualdez. Sa totoo lang, sila yung naharap sa mabibigat na kaso. Si Sara, for example, na-impeach at pwedeng makasuhan ng plunder. Hintay kayo sa bulatlat ni Ombudsman Romualdez, Rimulya pala, yung Ombudsman Rimulya. Kaya taranta kayo nang i-appoint si Rimulya bilang Ombudsman ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam na alam ninyo, tatamaan kayo. Hindi man pwedeng tulugan po ni Rimulya yung kaso sa Ombudsman kasi na-file na yon panahon pa ni Martires. Di ba? Alangan man tulugan din ni tinulugan na ni Martires, tulugan pa ni Rimulya. Ano yon? Sinigong alam naman natin po, may kaso, Crimes Against Humanity sa ICC. Pero ngayon po, ini-encourage ko na yung mga tao. Makisabay na rin po tayo sa sa pag-sigaw-sigaw. Mag-post kayo po at manawagan sa ating mga kababayan, bring him home. Effective kasi po. At ako nga po, sabi ko sa aking post, I am urging the Senate na magpasa kayo ng resolusyon strongly condemning the ICC dahil dininay ng ICC yung request for interim release. So panahon na manindigan uli yung Senado tulad ng unang resolusyon. Ngayon, pagkundina, in the strongest term, gamitan na ninyo ng pinakang mabigat na pagkundina, sabayan ninyo ng pagmumura. Effective kasi. Di ba? Ngayon, sa issue ng impeachment ni Sara, na hindi na nga napag-usapan ngayon, pero pag-usapan ulit natin para basagin yung kanilang mga kasinungalingan. Yung impeachment kay Sara Duterte po, did not happen overnight. Makikita ninyo na nakabase siya sa layers of violations na kanyang ginawa. Suriin ninyo ang articles of impeachment. At walang ibang dapat sisihin dito, kundi siya. Yung unang article ng impeachment po, yung kanyang pagbabanta sa ating Pangulo. The rest may relasyon sa paggamit niya ng mali niyang paggamit ng pondo, lalo na ng confidential funds. Kaninong kasalanan ba yun? Di ba? Nakikita ninyo, ang lakas ng mga ebidensya laban sa kanya. Doon sa pagbabanta, recorded po. No joke, no joke. Kahit ngayon, i-sense ninyo. Tulad ng pagbabanta ni Digong sa mga mamamayan na kill. Di ba? Recorded po. Kaya parehas yung strategy nilang mag-ama. Dapat hindi matuloy ang trial. Di ba? Tapos nag-request ng interim release. Gumamit ng kasinungalingan na ang sabi, mahina na si Digong at hindi fit for trial. Denied lahat.
Kala nila, mabubulan nila yung mga judges ng ICC. Di ba? O dito sa impeachment, palibasa, mga kalyado niyang karamihan sa Senado, ayun, na-archive. Ang akala nila, yung pag-archive sa impeachment, magkakatulong kay Digong or kay Sara o na kay Digong. Hindi nakatulong. Bakit? Nakita ng mga ICC judges na talaga pala niya malakas pa si Duterte, yung anak vice presidente. Malakas pa niya ang impluensya sa politika. Denied tuloy. Kaya lahat dito, kagagawan ninyo, walang kinalaman dito, si Martin Romualdez, lahat dito kagagawan ninyo, natural consequences ng inyong mga kamalian and arrogance. Sa makikita ninyo ang sitwasyon ng mag-ama, while itong si Sara Duterte, nahaharap sa local accountability, hinahabol siya sa sarili niyang kagagawan. Yung kanyang tatay naman, faces international justice sa ICC po. Kasi, sabi nga natin mga kababayan, lamang kinalaman ng Marcos Romualdez sa kasong yan, ang may kinalaman, si Trillanes. Tinulungan yung mga tinulungan po yung mga kapamilya ng mga na-EG case. Tapos itong mga militant organization in the church. Nalaman dyan kinalaman si Martin at saka yung ating Pangulong Bongbong. Kasi yung kaso, final, 2017 pa po, nagkataon nanalo ang ating Pangulo nung eleksyon sa pagka-presidente. So anong kinalaman ng Marcos Romualdez sa kaso ni Digong? Wala. Zero. Kaya ito mga akusasyon nila laban sa ating Pangulo at saka kay Martin, baseless lahat po. Ngayon, para siraan si Martin, pilit nilang ginagawa ng kaso sa pamamagitan ng mga kwentong marites. Ito na po, nililing si Martin sa insertions. Pero kahit po nila nililing si Martin Romualdez sa insertions, walang makitang ebidensya, walang COA report, walang affidavit, other than yung affidavit ni Gutesa na nasira na po ang credibility kasi hindi na po nagpapakita ng madiskobring peke yung notaryo. Yun man lang, madaling sabi, no credible testimony, nothing. Talagang makikita ninyo, pure paninira. Kasi maganda yung reputasyon, mga kababayan, ni Romualdez. Kaya gusto nilang isiraan. So yung mga tao na walang tigil sa pagturo sa kanya, si Chis Escudero, ironically, involved sa corruption issues himself. At tinatawag na po ng COMELEC. Kasi umamin siyang tumanggap ng 30 milyon. Si Sara Duterte, alam na ninyo po, almost lumalangoy. Sa sarili niya, corruption controversies, lumalangoy. Si Gutesa po, nagtago na matapos gamitin ni Marcoleta. Ayaw matanong kasi ng DOJ. Kung bakit peke yung notaryo. So makikita ninyo ang desperation ng kampo nila at ng mga propagandistang mga DDS vloggers. Nasiraan si Martin Romualdez po. So makikita ninyo ang mga DDS influencers, they made a career out of deflection. Doon sila kumikita po. Kapag pagpapakalat ng mga kasinungalingan, may content sila. Ang strategy nila, mga kababayan, siguro may nagkukumpas sa kanila. When the Dutertes are accused, they create new villains. Nang ma-impeach si Sara, itinuro nila si Martin bilang mastermind. Nang maaresto ng Interpol, mga kababayan, si Digong, sinabi nila na it was Marcos Romualdez plot. So lahat may sisi, lahat may turo. Ang hindi lang nila tinuturo yung kanilang sarili na punong-puno ng katarantaduhang ginagawa. Ang gusto nila, pabayaan lang sila sa kalukuhan nila. Yung kalukuhan nila, sinisisi yung ating Pangulo, sinisisi si Martin. Na wala man po, nabasihan, lahat lang akusa. So dapat nilang ma-realize na ang corruption hindi man po nila pwedeng i-cover up sa pamamagitan ng pag-imbento ng mga kwento at pagturo sa ibang tao tulad sa ating Pangulo at kay Martin. So makikita ninyo yung pagkakaiba. Si Martin Romualdez tulad po ni PBBM, palibasa magpinsan sila, halos magkapareho po ang pag-ugali. Siya yung uri ng leader na hindi kailangang sumigaw para pakinggan. Trabaho lang siya ng trabaho po, serbisyo lang siya ng serbisyo. Undistracted, mga kababayan, tulad ng ating Pangulo. Sa mga kritisismo at mga kwento, alingas-ngas na ginagawa ng mga galit sa kanya. While others talk about service, Martin Romualdez quietly proves it. Ganun. So makikita ninyo, the more na itong mga taong ito, mga kababayan, ay nagpapakalat ng kasinungalingan laban sa kanya, lalong lumilinaw, mga kababayan, sa atin kung sino yung mga talagang takot na takot sa katotohanan. Tama po?